Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Bago po natin simulan to, gusto ko pong mag-subscribe po muna kayo sa channel ni Mr. Good Vibe Shorts. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Ang title po nito, Bakit Dapat Matakot ang China Kapag Nanalo si Trump at Bakit Dapat Kabahan Rin ang Taiwan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Sa patuloy na pamamayagpag ng China sa larangan ng lakas militar, ekonomiya at impluensya, tila ba ay wala na makakapigil sa pag-usbong nito sa puntong hinaharabas lamang ng komunistang bansa ang mga mas mahihina at mas maliliit na kapitbahay nila sa Asya. Maging ang Amerika na dati ay malaking agwat sa kanila pagdating sa lakas militar at ekonomiya ay halos mauungusan na ng China. Sa katunayan, sila ngayon ang tinaguriang may pinakamalaking naval forces sa mundo pagdating sa dami ng barko nilang pandigma. Subalit sa darating na November 5, sa muli na namang pagdaraos ng US national elections kung saan may tsansang maging presidente muli ng US si Donald Trump, ay tila kinakabahan ng China sa muling pagbabalik ng isang matapang, unpredictable at kakaibang pangulo na base sa naging karanasan nila sa kanya ay maaaring bumasag sa mga intensyon ng China hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Kaya sa video ito ay pag-usapan natin kung bakit dapat kabahan ng China kung sakaling manalo at muling maging presidente ng US si Donald Trump, at higit sa lahat ay kung bakit dapat ring mag-alala ang Taiwan kapag ito ay nangyari. Subscribe po kayo kay Mr. Good Vibe. Solid. Make America Great Again. America First. Ito ang mga naging pahayag ni Donald Trump na magsisilbing isang babala sa isang napakalaking pagbabago sa mundo kapag muli itong nahalal na Pangulo ng Estados Unidos. Papalapit na ng papalapit ang pinakaaabangang US presidential elections at tila lumalakas ang amor ng mga Amerikano na iboto muli ang dating presidente na si Donald Trump. Lalong tumaas ang popularidad nito matapos makasurvive sa tangkang pagpatay sa kanya noong Hulyo lamang nitong taon. At sa kanyang nalalapit na muling posibleng pagtungtong sa White House, ang kanyang mga iminumungkahing mga hakbang ay tsak kakatakutan at pangangambahan ng pinakamalaking banta sa silangang Asya, ang People's Republic of China. At kung napansin nyo, no, mula nung mutik na siyang madali, no, tong si Trump, yung mga speech po niya ngayon ay puro po tungkol sa Diyos. Puro tungkol po sa Bible, puro tungkol po kay Jesus. Kaya grabe po yung pagbabago ni Trump mula nung muntik na siya madali. At talagang makikita po talaga natin na sobrang lakas ni Trump. Pwede po siyang manalo. Kasi po ang kalaban niya si Harris, hindi naman po masyadong ano yun, das babae pa. Hindi na pag-aari sa babae, no, pero wala pa pong history sa United States of America na nanalo ang babae. Puro lalaki po talaga yung nanalo. Kaya dahil din po sa nangyari sa kanya na muntikan na nga siyang madali, lalo pong tumaas talaga yung kanyang popularity para manalo sa eleksyon. Ngunit may binitawan din itong mga salita na tila hindi papabor sa Taiwan. Kaya may rason din na pati sila ay dapat kabahan. Hindi suntok sa buwan ang muling pagkapresidente ni Trump at sa kanyang muling pag-upo sa pwesto, mukhang ang isa sa mga pinakaunang maapektuhan ay ang China. Higit pa sa lahat ng bagay ang kanilang ekonomiya. Noong nakaraang buwan lamang matapos mapahiya sa isang presidential debate, nag-withdraw si Joe Biden sa kandidatya at inendorso ang kanyang vice-presidente si Kamala Harris bilang kapalit sa kanyang pagtakbo sa pagiging Pangulo ng Amerika. Sa naturang debate, inakusahan ni Trump si Biden bilang tuta ng China dahil takot itong umalma at tumayo para sa Amerika laban sa mga Chinese. Dahil dito, ipinagmamalaki ni Trump ang mga dati niyang nagawa upang kontrahin ang pagdomina ng China at sinabing hindi siya natatakot sa napakalaking bansang ito. Nako, mukhang matindi ang balik sa China nito pag nanalo itong si Trump. Sa sinabi pa lang niya na yun, no, na ibang level yun. Kumbaga, may matinding banta na agad. Noon pa man, mas pabor na ang China na si Joe Biden ang maging presidente ng US. Maliban sa pagiging stable at predictable nito, maayos naman ang naging ugnayan ng China at Amerika sa kanyang termino. Sa kabilang banda, si Trump ay isang komplikado, unpredictable at ma-pride na pinuno. Talagang namang mahirap i-predict kung ano ang mga susunod niya gagawin. Kasi napansin ko dito kay Trump, prangka siya. Sasabihin niya kung yung nasa isip niya at nasa puso niya. Wala siyang sugar quote. Sasabihin niya sa pagbumukha mo kung anong gusto niyang sabihin, ganun siya kaprangka.
Kilala ito sa pabigla-bigla at pabugso-bugsong desisyon. Isang halimbawa na hindi matatawaran ng pagiging agresibo ni Trump ay matatandaan siya ang nag-utos noon na targetin ang isang kilabot na Iranian general na tinagurian bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Iran. Pangalawa lamang sa Supreme Leader ng Iran at pinaniniwala ang mastermind sa mga terror attacks na ginawa ng mga proxy groups ng Iran laban sa mga kampo ng US military sa Middle East. Kaya paglabas lamang nito sa airport ng Baghdad, sakay ang isang pampublikong eroplano, sinalubong agad ito ng drones ng US at tinuldukan ang kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging unpredictable ay maraming mga terror groups at mga kurakot na rehimen ng ibang bansa ang nabura sa kanyang termino bilang Pangulo, kagaya na lamang ng ISIS at ang rehimen ng dating Syrian President na si Bashar al-Assad. Yan ay dahil hindi ito nag-aatubiling magpataw ng sanctions at gumamit ng military action kung kinakailangan. Sana lang no, kapag nahalal si Trump, nabanggit ko na rin to sa nakarang reaction video ko na hindi magbago yung yung support sa Pilipinas, kasi alam naman po talaga natin na si Joe Biden ay ironclad ang suporta sa atin, kaya nga meron nga po tayong $500 million na sinuporta ng US at hanggang ngayon po ay halos pilitin na tayo ng US na magpasama tayo sa kanila sa West Philippine Sea dahil grabe na yung pangaharas ng China. At sana yun nga po talaga na hindi magbago ang puso o pakikisama ng US kapag si Trump na ang presidente sa atin sa Pilipinas. Nung makumpirma ni Trump na gumagamit ng chemical weapons ang presidente ng Syria laban sa mga sibilyan nitong mga mamamayan, agad iniutos ni Trump na targetin ang headquarters nito ng 59 na Tomahawk missiles. At hindi pa ito nasiyahan dahil nagpataw pa ito ng matinding sanctions hindi lamang sa Syria kundi sa lahat ng bansa at grupo may koneksyon sa nasabing Pangulo. Higit sa lahat, nagtayo rin si Trump ng ahensya na walang ibang gagawin kundi ang sugpuin ng China sa pagnanakaw ng impormasyon sa US mula sa kanilang mga ahensya, eskwelahan, universidad at mga pribadong korporasyon na target ng mga Chinese spies na nakawan ng impormasyon at advanced na teknolohiya upang gamitin para sa kapakanan ng China. Yan lang ang kagandahan talaga kay Trump. Pag sinabi niya, ginagawa niya, walang pasubali, walang teka-teka, gagawin niya agad. Ganun ang paninindigan ni Donald Trump. Halimbawa lamang ito ng maraming pagkakataon na hindi basta-basta si Donald Trump. Tama. At dito nag-ugat ang pangamba ng China sa magiging kakaharapin nilang muli kapag si Trump ang naging Pangulo. Matagal na rin nahahalata ng mga Chino ang pagiging anti-China ni Trump kahit hindi niya man direktang sabihin. Kaya ngayon pa lang, ayon sa mga eksperto sa China-US rivalry, ay walang humpay na ang paghahanda ng China sa posibleng pagbabalik ni Trump. Maliban sa umuusbong na usapin tungkol sa digmaan sa pagitan ng Amerika at China, ang pinakamalaking bagay na kinatatakutan ng Chinese government kung sakaling malukluk muli si Trump bilang presidente ay walang iba kundi ang bilyon-bilyong dolyar na taripa na ipapataw laban sa mga negosyo nila. Kahit pa man sa unang termino ni Trump, gumawa na siya ng napakalaking pagbabago na gumulo sa relasyon sa pagitan ng dalawang malalaking bansa. Noong March 2018, inanunsyo ni Trump ang paglalagay ng taripa o import tax sa mga imported Chinese goods. Ginulantang rin niya ang mundo ng patawa niya ng 25% na karagdagang taripa ang mga produktong gawa sa China, kagaya na lang ng mga electronics, appliances, sasakyan, medisina, mga aluminum, steel at marami pang iba. Kaya ayaw rin talaga ng China na mahalal itong si Trump. Dahil ganyan nga 25, baka gawin pa niyan 30% siya pag siya naupo na sa pagka-presidente ulit dahil alam na natin na sinasabi ko nga sa inyo, kapag sinabi ni Trump ginagawa niya. Taliwas sa China naman na iba yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa, kabaliktaran. Kaya itong malaking banta talaga tong si Trump sa China. Ilang buwan na nakalipas ng taong yun, gumanti naman ang China nang hingan rin nila ng taripa ang mga produktong gawa ng Amerika. Ngunit hindi ito naging sustainable dahil mas malaki ang ginagawang pag-export ng China kumpara sa Amerika. Tinawag na isang trade war ang banggaan ng dalawa. Kaya nga pansin niyo, totoo yun, sinabi niya na mas malaki ang tinitrade talaga ng China. Kasi lahat ng gamit natin halos makikita mo, kahit ano yan, damit, makikita mo made in China. Puro ganon made in China. Kaya sila talaga yung susugal. Kumbaga sila talaga yung maapektuhan nung pinataw na ni Trump na yan na 25% tax, 'di ba? Import tax. Baka ngayon nga sinasabi ko sa inyo na baka kapag si Trump ulit ang manalo, mas taasan pa niya yung import tax. Lalong babagsak ang ekonomiya ng China. Baka nga pag ginawa ni Trump yan at hindi na makaya o hindi na masustain ng China yung pagbabayad ng ganong kalaking import tax, baka maubos na yung nakikita nating mga gamit na
Kahit mga damit natin, lahat na makikita nating made in China, baka wala na. Dahil hindi na sila makapag-import, hindi na nila mabayaran ng tax noon. Kaya mautak din to talaga si Donald Trump. Pinakamalaking ekonomiya sa mundo na lalong umigting noong 2019 nang dinagdagan na naman ni Trump ang taripa sa halos $200 billion na halaga ng mga produkto mula China. At kung pagbabasihan ng latest report ng CNBC, nagpaplano na di umano ngayon pa lang si Trump na kapag siya ang naging pangulo muli, ay itataas niya sa 60% ang taripa ng mga Chinese. Grabe, 60%, ibang level. Palakpakan natin si Donald Trump. Yan na ang karma. Yan na ang karma ng China, si Donald Trump. Kaya sobrang ayaw nila na manalo to. Kaso walang matinding kalaban eh. Para sa akin, sure ball na tong mananalo itong si Donald Trump sa election sa November. Trade goods, isang malaking pagkapilay sa ekonomiya ng China kapag ito ay mangyari dahil ang US ang pinakamalaking importer ng mga produkto na gawang China. Yes. Sa labanang ito, hindi ang palakasan ng baril, tangke o barko ang basihan, kundi sakala ng ekonomiya ang labanan. Yes. Dahil di naman lingid sa ating kaalaman na sakita nila sa export ng mga produkto na gagaling ang pinambibili ng China ng kanilang mga gamit pandigma. Kaya isipin nyo, ito parang para sa akin sobrang malaking kalokohan na magsimula ng digmaan ang China kasi yung sinasabi ko nga sa inyo, kung sino ang magsimula ng digmaan, mag-freeze ang account, mag-pull out ang mga investor, babagsak ang ekonomiya, wala nang magtatangkilik sa mga produkto nila kasi nanggugulo ka sa buong mundo eh. Di ba? Kaya imposible na talagang basta magsimula ng gera ang China. Dahil alam nila ang kahinat na nila. At ito nagbanta na pala si Donald Trump na 60%, isipin niyo yun, ang laki nun. 60% import tax ang kanyang ipapataw sa China. Ganun siya kagalit sa China. 'Di ba? Walang laban ng China, sila ngayon nagpapadala sa buong mundo ng mga produkto nila. Sila yung number 1 doon 'di ba? Kaya nga sinasabi ko, 'di ba, halos lahat ng gamit natin makikita natin. Imposibleng wala kang makita made in China, meron at meron talaga. Kaya balang araw maglalaho 'yan, yung mga made in China ng gamit na nakikita natin dahil hindi na sila makakapagbayad ng kanilang import tax. Namat parehong malalakas ang hukbong sa latahan ng dalawang global powerhouse, ang bansang dudumina sa aspeto ng kalakal ang siyang tunay na mananaig. Yes. Sa kabuuan, mahigit $500 billion ang nakolekta na taripa ng Amerika mula sa China sa 4 na taon na panunungkulan ni Trump. Tinawag itong Trump Tariff o Trump Tax na naging parte ng napakalaking pagbabago sa World Trade Order. Unang-una po, ang advantage ni Donald Trump, siya po ay negosyante. Di ba po, bilyonaryo yan. Talagang niya, kumbaga, field niya yan, kumbaga, yan yung talagang laro niya. Mula noon pa. Kaya nga siya yumaman ng ganyan, bilyonaryo siya. Yung pagkakalang ko nga, yung kanyang sahod dyan sa White House, pag yung naging presidente siya, hindi niya kinukuha yan eh. Binibigay niya sa charity. Kasi hindi niya kailangan ng pera. Ganun kayaman niya si Donald Trump. Kaya malaki yung knowledge niya pagdating diyan sa taxes. Kaya ganyan ang ginawa niya ngayon. Ganyan niya nilalabanan yung China. 60% tax, hindi po biro yun. Kaya lahat po ng bansa ay magkukulaps kung ganyan katindi o ganyan kataas ang babayaran mo taxes sa mga ini-import mo o ini-export mong goods o mga produkto ng bansa mo. Iban sa bilyon-bilyong tax, inakusahan din ni Trump ang China ng pagnanakaw ng American technology at intellectual property. Inakusahan niya rin ang China na minanipula ang dolyares at Chinese yuan para sa kanilang kapakanan. Dinagdag niya rin na niloloko ng China ang Amerika dahil sobra-sobra ito maningil kung kaya't para sa kanya ay tama lang na patungan niya ng malaking taripa ang mga produkto na gawa ng mga Chinese. Kahit pa man sinasabi ni Trump na malapit niyang kaibigan si Xi Jinping, lahat ng kanyang ginawa at binanggit ay nagpatunay lamang ng kanyang pagiging agresibo laban sa China. Isang presidente na anti-China ayon pa sa paningin ng mga Chino. Sa katunayan, isinapubliko ng China ang kanilang pagkamuhi sa ginawa ni Trump. Sumiklab ang mala Cold War sa pagitan ng China at Amerika dahil tunay ang lubhang naapektuhan ng Chinese economy dahil sa napakalaking taripa sa mga produktong made in China. Yes. Ngunit hindi maaaring gumawa ng mga malalang hakbang ang China at si President Xi Jinping upang gumanti sa US dahil sila ang pinakamalaki at pinaka-importante nilang customer pagdating sa pag-e-export ng kanilang mga produkto. Kaya inaasahan na kung sakaling maging presidenteng muli si Trump ng Estados Unidos, hindi na ito magpapatumpik-tumpik pa at siya'y aatake agad laban sa China. Hindi gamit ang mga tangke at missiles, kundi ang mas pinalaki at mas pinatinding taripa. Kumbaga dito pa lang sa galawan ni Trump pag nanalo siya, parang nakaganti na rin tayo kahit papaano, no? Hindi man natin makaya ng labanan ng China sa atin sa West Philippine Sea. Ay
sa buong mundo naman ang impact niya, no? Kahit saan siya mag-import-export, grabe yung tax. 60%. Babagsak talaga ang China. Mauubos ang pera nila. No? Saka alam naman natin na dyan nga sila kumukuha ng lahat nila, ng panggastos nila sa lahat-lahat dyan. At syempre sa tax din ng mga kawawang mamamayan ng China. Kaya sobrang solid to. Kapag nanalo si Trump, sana mapatupad to para kahit pa paano makabawi-bawi tayo. Mawawala na tayo ng makikita mo. Kahit yung mga cellphone na China made, mawawala yan dahil yung import tax nga, 60%. Mas paiigtingin na hindi umalo ni Trump ang pag-phase out o pag-ban ng mga pangunahing kalakal mula sa China. Yes. Kaugnay rin ito ay matagal nang pinapangarap ni Trump na ilipat ang mga manufacturing at production mula sa China patungo sa Amerika. Tama, kasi sa pagkakalam ko, correct me if I'm wrong, no? Yung mga Apple devices, yung mga cellphone nating Apple, karamihan yata nasa China. So, yung mga worker, kasi mura ang bayad kasi sa China yung mga worker nila. Kaya yun, kaya sana mailipat ng maalis sa China kasi alam natin na walang ginagawang maganda ang China sa mundo. Kumbaga, wag natin silang bigyan ng trabaho kasi wala okay sana kung okay silang kapitbahay o okay silang bansa na kaso wala Lahat kalaban nila, lahat kaaway nila, lahat inaargabyado nila, lalong-lalo na tayo. Kaya tayo magwi-wish talaga tayo na ang bumagsak tong rehimeng Xi Jinping. Kahit hindi na po tayo yung makaganti, eto na po si Donald Trump to the rescue sa atin. Kung inyong maaalala noong 2019, ay minungkahi ni Trump noon sa mga malalaking American companies na ilipat ang kanilang produksyon sa ibang bansa at iwasang kunin ang serbisyo ng mga Chinese. Kabilang sa mga lugar na inirekomenda ng US government ay ang Mexico, Canada at India. Isa sa mga pinakamalalaking kumpanya na sumunod dito ay ang Apple. Noon, ang main supplier ng Apple ay isang mega factory na nakabase sa China. Tamo, sabi ko na doon talaga sila sa China. So hindi natin alam noon, hindi naman tayo taga China na kung may naiwan pa ba na na factory ng Apple products doon sa China, hindi natin alam yan. Pero sinabi dito ni Mr. Good Vibe Shorts, nag-pull out na nga daw at dinala lang sa iba. So tingin ko, alam ko dinala sa India yata. Correct me if I'm wrong, no? Ngunit sa nakaraang 2 taon, dahil sa tensyon sa South China Sea at ang kaguluhan sa geopolitics, nagdesisyon ang Apple na gumawa ng mga cellphone sa labas ng China. At ang unang bansang kanilang pinili ay ang India. Tama ako, India. Nice. Tama pala yung aking pagsasaliksik. Alam ko talaga sa India. Kaya bilang nag-boom din talaga yung ekonomiya ng India dahil dyan sa Apple product. Dati, ang China ang takbuhan ng mga malalaking kumpanya pagdating sa manufacturing. Maliban sa sobrang dami ng mga manggagawa sa People's Republic of China, na i-exploit din ito ng mga higante sa industriya dahil sa sobrang murang pasweldo. Ito ay isang open secret na alam na halos ng lahat ng tao. Ngunit mas nakikita na ng mga kumpanya ngayon ang bentahe ng India dahil bukod sa mura din naman ang labor cost, mas skilled ang mga trabahante at nag-i-English pa. Bukod pa rito ay malaya ang mga kumpanya sa kanilang mga demands dahil hindi ito kontrolado ng gobyerno na di tulad ng mga kumpanya sa China. Malaking advantage talaga ang English-speaking country. Alam niyo naman ang India, grabe rin silang, antindi rin ang articulation nila sa pag-i-English. Kaya kung ang bansa mo ay hindi English-speaking country, malaking X na agad yun. Kumbaga, hindi mo maano yung advantage ng talaga ng mga English-speaking country. Tulad tayo. Kaya nga tayo yung mga BPO, di ba, ang dami dito sa Pilipinas kasi isa tayo ng the best speaking country in the world, ang Pilipinas. Kung kaya layunin din ni Donald Trump na may balik sa Amerika ang mga trabahong kinuha ng China, lalong-lalo na ang industriya ng paggawa ng sasakyan. Ang China rin ang nagsusupply ng humigit kumulang 50% ng bakal sa buong mundo. Dahilan upang gustuhin ni Trump na agawin sa China ang pagdudumina sa industriyang ito at ilagay sa Amerika. Ako, i-wish po natin ang mga subscriber ko, sa lalo na kung nasa States kayo, iboto nyo sana yan si Donald Trump, Kasi, eto na, makakaganti na tayo ng dahil kay Donald Trump. Kasi, nakikita natin yung gigil niya sa China, Si Donald Trump ang tatingin kung magiging malaking ganti natin dito sa pesting China na to. Diba? Unang saltada pa lang ganun na 60% import tax, di ba? Tapos syempre ani nila talaga yan lahat ng produkto ng China. Gagawan nila ng hard time para makapasok sa bansa nila. Kaya malulugi talaga ang China.
Isa pa sa mga binabalak ni Trump ay ang hadlangan ng paglago ng China sa aspeto ng trade sa pamamagitan ng planong pagpapalis ng titulo nila na Most Favored Nation. Kapag natanggal ang titulong ito, maaari nang magpataw ng mas malaki pang taripa si Trump sa China. Mas malaking import tax, mas malaki rin ang kikitain ng US. Hindi naman ikakailang napaka-agresibo ni Donald Trump pagdating sa usapan ng kalakalan, lalo na kontra China. Bukas rin nilang pinapahayag ang kanilang pagkontra sa ginawang pang-aapi ng China sa mga bansang malapit sa South China Sea, lalong-lalo na ang planong pananakop ng komunistang China sa Taiwan. Subalit hindi ibig sabihin ito ay dapat nang magpakakampante ang Taiwan. Maaalalang ipinahayag ni Trump na kung gusto ng Taiwan ang proteksyon ng Amerika, kailangan muna nilang magbayad para sa ganitong klase ng serbisyo. Sa isa namang interview ng Bloomberg sa kanya nitong Hulyo lamang, saad di umano ni Trump na bakit kailangan depensahan ng US ang isang bansang 15,000 kilometers ang layo mula sa Amerika at mahigit 100 kilometers lamang mula sa bansang gustong sumakop nito. Di siguradong masasayang lang ang Navy ng US dahil sinong mananalo sa China na galing lamang sa malapit ang resources samantalang galing pa sa malayo ang kanilang puwersa at reinforcements. Magkaiba sila ng pananaw ni pagdating dito magkaiba sila ng pananaw ni Joe Biden. Merong pros and cons talaga. May pros and cons si Biden, syempre may pros and cons din si Trump. Kaya nasa sa tao na yan o nasa bansa na yan kung anong kahihinatnan. Kasi unang-una, talagang maaapektuhan ang lahat kapag yung desisyon ng presidente ng US ang nakasalalay. Kasi alam na po natin yung pinakamalakas sa buong mundo, pinakamaisay sa buong mundo ang US. Lahat po maapektuhan talaga ng dahil sa magiging leader ng US. Kaya kung ganyan ang kahihinatnan ng Taiwan kapag si Trump na ang umupo bilang presidente, ay kailangan nga nilang sumunod. Kailangan nilang magbayad ng serbisyo ng US. Kaya nga yan po yung kinakatakot ko. Sana hindi magbago ang pakikitungo ni Donald Trump sa Pilipinas. Yung suporta niya sa atin. Kasi yung Taiwan, sinabihan niya ng ganyan, di ba, na malayo sa kanila. Bakit susuportahan ng US? Di ba? Samantalang tayo ganun din. Malayo rin tayo sa US. Pero itong si Joe Biden at ang Pilipinas nagkasundo, di ba? Na magkaroon tayo ng mga EDCA sites. At talagang todo suporta, may MDT tayo. At sinabi nga ni Joe Biden na ironclad ang pagsuporta nila sa ating bansa. Sana, ipanalangin na lang din po natin na kapag naupo na nga si Donald Trump ay hindi magbago ang pakikitungo niya sa Pilipinas. At idiretso niya ang suporta niya sa Pilipinas laban sa China. Pero marami naman ang naniniwala na kaya pinapalakas ng US ang defense treaty nila sa Pilipinas, Japan at South Korea ay dahil mismo sa disadvantage na ito. Bukod sa Taiwan, ay sinisingil rin ni Trump ng bayad ang South Korea at Japan. Patuloy na iba talaga ang takbo ng utak nito kaysa kay Joe Biden. Businessman kasi ito si Donald Trump. Ganun, business-minded siya. Kaya ganun, kumbaga, sa isang banda tama din. Kumbaga, puprotektahan namin kayo, magbayad kayo, di ba? May ganun Kasi nga businessman siya Kaya nga siya bilyonaryo, ganun yung utak niya, di ba? Hindi nyo kaya? Kailangan yung servisyo namin, magbayad kayo. Di ba? Hindi natin masisisi si Donald Trump kasi may puntos din yun o may point din, di ba? Pero sa isang banda, kung talagang tulad tayo, wala tayong kakayanan na magbayad. Kung ganun na magiging trato rin sa atin ni Donald Trump sa bansa natin, ay mahihirapan tayong magbayad. Dahil isipin nyo, itong kay Joe Biden, si Joe Biden o bansang US, sila pa ang nagbigay sa atin ng $500 million para suportahan tayo na palakasin ng ating sandatahang lakas, di ba? Sana nga, ipagdasal na lang natin na hindi magbago ang pananaw ni Donald Trump pagdating sa atin sa Pilipinas. Makikita naman sa mga speech nito kung paano siya umasta at may karakter talaga ang bagong Pangulo ng Amerika kapag nagwagi ito sa eleksyon ngayong 5 ng Nobyembre 2024. Ngunit matagal lang nagbibigay ang Taiwan ng limpak-limpak na salapi kapalit ng military defense na handog ng US Army. Kabilang na rito ang pagbili ng mga makabagong armas at ammunition at gamit pang militar. Lahat halos ng makabagong fighter jets ng Taiwan ay binili nila sa US. Maging ang mga Greenberry personnel ng US ay siya ring nagtitraining sa mga special forces ng Taiwan. Subalit ito ay sa administrasyon ni Joe Biden. Kaya maraming haka-haka kapag nanalo si Trump ay i-withdraw niya ang US forces na nasa loob ng Taiwan. Maraming mga Taiwanese ang dismaya sa pahayag ni Trump. Hindi inaasahan ng Taiwan ang ganitong mga salita, lalo na sa panahon kung kailan maaari silang lusubin ng mainland China anumang oras.
Hindi lang ang pagsuporta ng Taiwan ang tinututulan ni Trump. Sa katunayan, matagal na niyang pinahayag na hindi rin siya sang-ayon sa pagsuporta ng US sa Ukraine laban sa Russia. Kaya't hindi imposibleng tatalikuran rin ni Trump ang Taiwan sa sandaling pasukin nito ng China. Nako, parang napag-isip-isip ko na, no, na parang kung mangyayari yan sa lahat ng bansa, lalo kung sa atin din, no, parang iniisip ni Trump na gulo nyo yan eh. Kayo nagsimula yan eh. Kayong involved dyan. No? Tapusin nyo yan. Kayanin nyo yan. Parang ganon yung dating, no? Sana hindi tayo maapektuhan yan kasi alam po natin na wala talaga tayong kakayanan. Kaya nga ito po yung nakakainis ngayon sa sitwasyon natin, no? Tanggi tayo ng tanggi sa tulong na ibinibigay ng US sa atin sa pagsama sa atin sa RORE mission niya sa West Philippine Sea. Diba? Sinasabi na ni Papa Ro, diba, yung ano ng US, no? Dinidiktik niya sa mukha ni Browner na magpasama na tayo. Kaso nagmamalaki pa rin po talaga ang Pilipinas tayo na kaya natin. Parang hindi natin sila kailangan. Eh ngayon po ay nalalabi na po. Ano na ngayon? September na. Magsi-September na. October, November. 2 buwan na lang po ang nalalabi na pamumuno ni Joe Biden. Para sa akin po, no, samantalahin na po natin ang tulong ng US. Kasi pag nahalal na nga po itong si Donald Trump ay hindi na po natin alam kung saan po tayo pupulutin. Baka nga po hindi sila magka-parehas ng adhikain talaga ni Joe Biden patungkol sa atin sa Pilipinas. Maaring si Joe Biden full force ang kanyang tulong sa atin, pero baka kapag si Donald Trump na, kung ngayon Taiwan tinatabla niya, pati ngayong Ukraine, di ba? Paano pa kaya tayo? Napakahinang bansa natin. Kaya sana talaga ngayon pa lang ay asap na nga kung tutuusin dahil 2 buwan na lang halos ay magkaka-eleksyon na sa US. Mawawalan na po tayo ng suporta sa US, no? Pero pagdating ni Donald Trump, dun talaga magkakaalaman kung ano ba talaga ang ipapasya niya, kung didiretso pa rin po ba niya ang tulong sa atin sa Pilipinas. Yun po kasi importante sa atin kasi Pilipino tayo, no? Kaya para sa akin, dapat lang po natanggapin na natin ang inaalok ngayon ng US na tulong sa RORE mission dyan sa West Philippine Sea habang si Joe Biden pa ang nakaupo. Sa katunayan, tinawag pa nga niya si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na the world's greatest salesman dahil sa tagumpay nitong pangangalap ng ayuda sa maraming bansa sa mundo. Eh hindi rin malayo maapektuhan din ang relasyon ng Pilipinas at Amerika dahil sa mga pagbabagong dala kapag si Trump ang naging pangulo muli ng Estados Unidos. Maging sa plataforma ni Donald Trump na anti-war ay marami ring duda. Ipinangako niya sa lahat na hindi siya maglulungsad ng digmaan laban sa China. Ngunit handa pa rin naman silang magpakita ng bagsik ng kanilang puwersa sa oras na hindi na ito mapigilan. Lahat ng ito ay parte ng isolationism ni Trump, isang uri ng polisiya na ang hangad ay kapayapaan at neutral na pakikisama sa lahat ng bansa. Pero ayon sa mga eksperto na ang pangako ni Trump na siya ay isang anti-war president ay isa lamang palabas. Sa katunayan, walang habas di umano kung gamitin ni Trump ang mga resources ng US military at CIA laban sa mga bansa at grupong hindi sumasang-ayon sa pulisiya ng US. Sa puntong mas ginugulo pa nito ang mga kontrolado na sanang sitwasyon ng mga dating administrasyon ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng ResponsibleStatecraft.org. Sa madaling salita, ang posibleng pag-upong muli ni Trump sa White House ay maaaring maging mitsa sa katapusan ng dominasyon ng China, hindi lamang sa trade and manufacturing industry, kundi pati na rin sa military power. Ngunit may ilang buwan pa bago magsisimula ang 2024 US presidential elections. Nangunguna pa rin si Kamala Harris sa mga survey, pero hindi na naman lumalayo ang mga numero ni Trump. Sa kanyang patuloy na pagpapakita ng motibasyon sa pagiging anti-China, mas lalo pang dumarami ang naniniwalang si Trump na ang magiging susi para sa muling paglakas ng Amerika sa mundo. Sa mga nalalapit na buwan, masasagot na rin ang katanungan na nakararami. Ano kaya talaga ang magiging epekto ng pangalawang termino ni Donald Trump sa buong mundo, lalo na sa China at maging sa Taiwan? Kung nagustuhan mo ang video na ito, ayun ang ating pong nagawa ng reaction video, ang napakagandang video ni Mr. Good Vibes. Pag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link ni Mr. Good Vibes Shorts para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video, comment down below kung anong saloobin mo sa napanood natin. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye!